Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. Sa Showbiz Spotted, pagpapalabas ng 8 pelikulang kalahok sa 51st MMFF, extended hanggang January 14. Yan ang MBC TV Network News, ni Showbiz Angel. Good news para sa mga hindi pa nakakapanood ng mga pelikulang kalahok sa 51st Metro Manila Film Festival. May chance ka pang humabol dahil extended ang pagpapalabas ng MMFF entries sa mga sinihan sa bansa hanggang January 14 ayon kay MMDA Chair Attorney Romando Artes. And speaking of MMFF, ang unmarried star na si Nico Antonio o Jericho Alonso Antonio sa tunay na buhay, kabilang sa mga nakapasa sa 2025 bar exams. From screen to real-life success nga ito, gayong sa naturang drama film, gumana pang aktor bilang isang abogado. Bukod kay Nico, pasado rin ang former model actor na si Luke Jacane. Nagpaabot nga ng pagbati ang team sa likod ng isa pang MMFF entry na Bar Boys dahil inspired anya kay Jacane ang karakter ni Joshua Zuniga na ginampanan ni Kian Cipriano. At sa mundo naman ng K-pop, 필리핀, kumusta? 안녕하세요, 강인입니다. all set na ang South Korean singer na si Kangin para sa kanyang pagbabalik Pinas matapos ang mahigit isang dekada. This Sunday, January 11 sa SM Skydome ang first stop sa kanyang Stunning Together fan meet kung saan kaabang-abang ang unreleased song na ipaperform ni Kangin para sa Pinoy fans. Bukod sa pagiging former vocalist ng legendary K-pop group na Super Junior, gumawa rin ng pangalan si Kangin bilang host sa ilang hit TV shows. Para sa tickets, bisitahin lang smtickets.com. Para sa MBC TV Network News, ito ang Showbiz Angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa MBC TV Weather Update, shearline at easterlies, magdudulot ng pagulan sa Albay at iba pang bahagi ng Bicol Region. Patuloy na makararanas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan at thunderstorms ang Albay at iba pang bahagi ng Bicol Region, ayon sa 24-hour public weather forecast ng DOST Pagasa na inilabas ng alas 4 ng umaga ngayong linggo. Ito ay dulot ng easterlies o mainit at mahalumigmig na hanging nagmumula sa karagatang Pasipiko. Pinag-iingat ang mga residente dahil posible ang pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga mabababang lugar at bulubundukin, sakaling maging katamtaman hanggang malakas ang ulan. Samantala, nakaaapekto rin ang shearline at northeast monsoon sa ilang bahagi ng Luzon, na nagdudulot ng pagulan at maulap na panahon. Sa kondisyon ng karagatan, inaasahang katamtaman hanggang maalong ang coastal waters sa silangang bahagi ng Luzon, Visayas, at Mindanao, kaya't pinapayuhan ang maliliit na sasakyang pandagat na mag-ingat. Patuloy na hinihikayat ng Pag-asa ang publiko na subaybayan ang mga opisyal na weather updates at mga advisory. At sa ating latest satellite images, makikita po natin, wala tayong minomonitor na low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility, pero inaasahan pa natin magiging maulan ng panahon, partikular na dito sa may silangang bahagi ng Northern and Central Luzon, dulot ng shear line, habang ang easterlies ay magpapaulan din, partikular na sa may silangang bahagi ng Southern Luzon, itong Bicol Region, kasama itong Eastern Visayas hanggang sa may bahagi ng Caraga Region. Dulot naman ng hanging amihan o northeast monsoon, magkakaroon pa rin ng mga mahihinang pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon sa araw na ito. Sa iba pang bahagi ng ating bansa, dito sa Kabisayaan, Southern Luzon, at sa may area ng Mindanao, generally fair weather sa araw na ito, na posible pa rin yung mga localized rain showers and thunderstorms. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya, para sa 10 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.